So mga lods, ito yung sinasabi ko sa inyo. Andito na tayo sa Minalabak. Sa pinakamadilim na part ng biyaheng Bicol. Lalo na yung pagpupunta pa kayo ng Albay, Legazpi, ganyan, o Sorsogon. Yan, mahirap dumaan dito ng gabi. May mga local na nagsasabi dito mga boss na delikado daw talaga. Pag daw kayo pupunta baka maharang, ganon. Kaso may mga locals din naman nagsasabi na madilim lang talaga dito pero safe naman daw, di ba? Sa akin, so ang pinaka final ko mga boss, kung ako tatanungin nyo, bilang kuwari first time lang kayo pupunta dito, hindi ko sinasuggest na dito kayo dumaan. Hindi ko sinasuggest na dito kayo dumaan kasi madilim dito eh. Parang hindi siya beginner friendly. Parang ito lang yung pinaka threat na kapag may nangyari sa'yo, maubusan ng gasolina, maharangan ka or sabihin natin tumirik ka, napakahirap ng sitwasyon dyan sa ano na yan, Minalabak, Baaw, tapos sa labas mo Nabua. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur, Minalabak, tapos Baaw, tapos labas mo Nabua. Yan, ang dilim dyan. Shortcut yan, shortcut. Marami din naman nakakalagpas, pero nakakatakot lang ngayon. Madilim sa gabi, kailangan malakas ang ilaw mo tsaka loob mo. Well, kung gusto nyo dumaan, wala namang problema. Yun lang, hindi ko lang siya sinasuggest sa mga beginner. Kasi mahirap na. Yan lang. Pero wala namang official na ano dito, na news na delikado gano'n. Syempre gusto ko mag-ingat din. Gusto ko lang na kayo, na safe kayo, kaya hindi ko sinasuggest na dumaan dito. Pag gabi mga lods, lilinawin ko lang kapag gabi. Pero pag umaga, sobrang ganda dito kasi bundok to eh. Ayun, ang gusto ko lang sabihin, etong part na to madilim. Nasa sa inyo yan kung papasok kayo o hindi. Ngayon, at least alam nyo na aware kayo na ito yung pinakamadilim na part na nakakatakot. Na ano, well, it's not about hindi naman to tungkol sa multo o sa kung ano man. Tungkol to sa safety. Yun lang naman. Safety sa ibang tao, tsaka safety ng mga newbie rider na dadaan dito. Isa to sa mga pinakamadidilim na part. may mga bahay dito, kaso layo-layo. Pero ang ganda. Sobrang ganda ng dito kapaligiran. Medyo nga lang, nakakatakot lang pag gabi. Kasi ikaw lang yung dadaan, lalo na pag hindi peak season. Pero ayan, masarap dito. Ayan kita mo na yung mayon solid. Ayan yun. Ito yun. Ito yun mga lods. Diba? Ganda diba? Hangin na nga eh. Kita na yung mayon. Tulipad tayo drone saglit. So ito na yun mga lods. Ito yung madilim na part. Isa sa mga madilim, pero dire-diretso pa, mas madilim pa. Kasi bundok na itong dadaanan natin. And actually kita na si Mayon doon Kita na siya. Kaya walang poste ng ilaw Pero may internet mga bossing, internet, PLDT, ay dito. Yung mga bahay yan pero hiwa-hiwalay. Tsaka bundok yan. Palipad tayo drone. Kalalayo boy
Uy. Ayan, no? Madilim dito. Pero ang ganda. See? Wow. Madilim. Ayan, no? Walang mga street light. Kaya madilim. Ayan. Diba? Kitang-kita. Ganda. Pag umaga, pero pag gabi halos wala ka na makita. May mga bahay. Tignan natin sa Bulacan mamaya. Yan, kaso mga madilim. Ayun. Mga bahay dito kaso madilim. Yung pang structure. Sino hindi matatakot sa ganyan? Mas karamihan ng mga bahay dito walang ilaw. May mga ilaw, mga isang peranggot, ganon. Tapos sige ba, wala. Nagpapatay sila ng ilaw. So akala mo pag madilim, akala mo sobrang konti ng bahay. Pero marami naman. Ayan, meron dyan. Tapos pataas, ayan. May bangin din dito. May mga sirang may mga sirang side. Dahil may landslide, ganon. So, ayan, at your own risk. Pero isa sa mga the best experience ko dito is dahil sa madilim, kita-kita mo yung between. Kahit na nagda-drive ka, ayun o, kitang-kita daw. Diba? Kita-kita niya si Mayon. Hintuan natin. Napakaganda oh.
So may part na bawal mag-drone, sabi ng isang local. Kasi bala ko sa, ayun no, kitang kita si Mayon no, bawal daw mag-drone dito sa kabila. I don't know, siguro property niya yun o may something doon sa area na to na bawal talaga. I don't know, pinagbawalan tayo ng mag-drone sa, hindi naman niya sinabi na bawal mag-drone sa lahat. Ang bawal lang mag-drone yung sa side na papunta doon. Yan lang, baka may military ano doon, encampment or something, kaya bawal. Kaya ayun, sinunod ka na lang. Mabait naman niya sinabi sa, ay sinabi, ano naman eh, maayos naman niya sinabi sa akin eh. Kaya sunod na lang tayo at may mga bagay na hindi tayo alam. Kasi minsan kasi dito kasi sa part ng Bicol may mga military encampment talaga. Yan, syempre para hindi ma-disclose yung mga possession, ganyan. Kasi dito kasi sa Bicol medyo maraming ano, may mga taong iba yung pinaglalaban sa buhay. Parang alam nyo naman yon, kaya siguro yon, baka ako meron dong ano, something na confidential, kaya hindi ko na pinilit. Ayan, matarik. Oh, maganda na yung daan, dati hindi. Ito, madilim din yung part na to. Okay na yung daan madilim na lang. Ayan, pasigsag tapos dilim. Ito yun. Ayan o. Pero may mga bahay naman eh. Medyo creepy lang kasi minsan. May mga part lang talaga na creepy, na parang akala mo nag-iisa ka lang. Tapos walang ilaw. Syempre secluded, madilim pa. O ikot, ano ka talaga. Ay, mga bahay minsan walang ilaw. Kaya akala mo talaga nag-iisa ka. Ganda ng kalsada dito. Currently alam ko nasa Bula na ako eh. Sa Bula na ako mga lods. Ang dami ng tao dito. Tayo na nabuwa. So, ang laki na ng improvement nung ano nung madilim na part. May yung pataas, sementado na, hindi na uneven. Noong nakaraan, sementado naman kaso uneven yung kalsada, kaya medyo nakakadagdag sa pagiging delikado niya. So, feeling ko madilim na lang kasi wala pa ako nakikitang street light doon sa part na yon. Pero ngayon, marami ako nakita mga bagong poste. Tingin ko safe na siya daanan. Yung bangin, wala na din. Sinementado na. Baga may barrier na. May barrier na siya na matibay. Dire-diretso na to. Dito? O dito? Okay. Try natin dito. Ano naman tayo, may guide naman ako, may guide naman ni Google Map eh.
So dito ako pinapadaan palabas ng Bula. One way. Ayan. Okay. Kaya pala. Gets ko na. Kasi dito may papasok. Pero dito tayo sa kabila.